Noong Sabado, nag-issue ng statement ang opisina o tanggapan ng ating Vice Presidente si Inday Sara at sinabi sa kanyang pag-post at announcement na ang mga overseas trips ng ating Vice Presidente ay lahat official engagements na nagko-comply sa existing government regulations at hindi gumamit ng pondo na pampubliko o hindi gumamit ng pondo na galing sa ating buwis. Walang public funds ang ginagamit sa kanyang paglalakbay overseas, sabi sa OVP sa statement nila. Ayon pa sa statement, these official engagements are conducted in full compliance with existing government rules and regulations, ensuring that her presence abroad is both lawful and aligned with her responsibilities in public service, ayon sa OVP statement. So, ulitin ko, i-underscore natin, no public funds are used for her foreign travels overseas. For her foreign travels or overseas travels. Bakit kinailangan ng Vice Presidente mag-issue ng ganitong statement? Ito ay dahil ilang ulit siyang hinahanap, hindi ng publiko, hindi sa social media, kundi sa mainstream media. Kadalasan, ito ang katanungan ng mga reporters kapag nagbe-briefing ang tagapagsalita ni Vice Presidente. Si Spokes Ruth Castelo ay nung minsan nagtatong pa kung nasaan si Vice when at the time she was simply in Davao dahil kadayawan. Gayunpaman, hindi tumitigil ang mga katanungan ng mga reporters. So ang tanong, bakit siya hinahanap? Noong kapanahunan ni Vice President Leni Robredo, nagkaroon ng nasaan si Leni na katanungan. Ito ay dahil nagkaroon ng bagyo sa kanyang probinsya, sa Bicol, at that time, siya po ay pumunta sa US. Ayon kay Vice Leni at that time, matagal nang na-applyan, may travel authority naman, at wala rin namang ginamit na pondo na pampubliko dahil siya po ay nagbakasyon sa US kasama ang kanyang pamilya. Diba? Si Vice Presidente naman, VP Inday, ay tuloy-tuloy ang kanyang paglilingkod sa bayan at bahagi ng kanyang paglilingkod ang pagpunta niya sa ibang bansa. Kapansin-pansin ang mainit na pagtanggap sa kanya ng mga OFW sa Kuwait. At kapansin-pansin nga dahil hanggang ngayon parang walang katigil-tigil ang ilang mga batikos na nakikita natin o mga tila malisyosong mga pagtatanong ng mga reporters. Siguro by now hindi na tayo magtataka dahil tila bahagi ito ng comms operation laban kay VP. Siyempre, 2028 is waving at kailangan mahiran si VP Inday. Nag-fail na nga ang pinakamalaking operation para matanggal siya sa pagtatakbo sa 2028. Ito yung impeachment na sa ngayon ay nakikita natin na sideline. Kahit pa nag-iingay ng mga charter change na komento, nakikita natin na ang pinaka-puntirya ng impeachment ay panandaliang talo. So ngayon, ang pangbatikos kay VP, nasan si VP? Saan siya nagpupunta? Ito ba ay official na pagpunta? Ngunit hindi naman nila kini-question ang galak ng mga OFWs kapag nakikita si Vice President Inday. Bukod pa dyan, wala rin namang nagsasabi na walang TA si VP. Ay oo nga pala, merong nagsabi ng ganon pero tila napahiya na. Pero, gayon pa man, wala naman rin outright na nakakapagsabi na illegal ang mga trips ni VP Inday. Bakit ganon? Kasi ang kaisa-isang trabaho ng Vice Presidente ayon sa saligang batas ay intayin maging incompetent ang Pangulo para siya po ay mag-take over. So in case na magkasakit at hindi kayanin o kaya may ibang pangyayari na hindi matutupad ng Pangulo ang kanyang mga tungkulin bilang pinuno ng bansa, Vice Presidente ang siyang mag-take over. Mayroon ba siyang ibang trabaho? Well, it will be anything that the President will order or allow her to do. So, paano natin malalaman na allowed siya? Makikita na may budgetary allocation para dyan. Pag binabasa mo halimbawa ang Inquirer, makikita ninyo na mayroong tila malisyoso mga salita tungkol kay Vice President. Ang sinasabi halimbawa ng Inquirer ay ang pinayagan lang na budget para sa OVP ay 733 million. Kasi daw, hindi nakapagsumite ng mga dokumento ang OVP. Hindi totoo, sabi ni Vice President. Talagang hiningi lang nila 733 million. Ngunit pinayagan sila ng DBM ng additional. Pero nung pagdating na ng budget hearings ay ibinawi nila at sinabi ni VP, hindi naman nila ibibigay yung dagdag. Kung kaya't binalik lang namin
sa 733 million which was the budget for 2025 doon sa hiningi nilang budget for 2026. O, di ba? Hay. So, muli, nakikita natin na may mga kasabwat sa mainstream media na gawing issue itong paglalakbay ni Vice President Inday. Hindi naman nagpapatinag ang ating Vice Presidente. Ini-explain niya at maliwanag na inaayos at ayos ang mga dokumento dito, including travel authority na ini-issue ng ating Pangulo. So, pero bakit yung foreign trips? Ito ay nakikita natin dahil nga sa mainit na pagtanggap kay Vice Presidente sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na kung mga lugar kung saan significant ang pagdadating ng mga OFWs. Maliwanag na ang OFWs po ay malaki ang na-contribute sa pagpapanalo ni VP. Yan po ang bahagi ng kanyang talumpati sa Kuwait. Kinilala niya ang tulong at ang boto ng OFWs at tuloy-tuloy siya parating nagpapasalamat para sa pagbibigay sa kanila ng mandato. Ito ang tinatarget ngayon ng mga communications operators, kung saan significant yung contribution sa boto ni Vice President Inday, ini-expect nila na yan din po ang magiging contribution sa 2028, kung kaya kailangan siraan. Good. So, kailangan lang natin, lahat tayo, ay maging aware dito sa ginagawa kay Vice Presidente. Alam natin na at the moment, siya po ang forerunner for 28. Maaga pa at marami pang panahon para tuloy-tuloy ang pagbabati ko sa kanya at tuloy-tuloy ang pagsusubok nila na matanggal siya from the running and from being the forerunning candidate. Sabi ni Libra, may kinakalat na real sinasabi na dinaan daw sa dami ng bodyguard para mukhang maraming supporters. Wait, alam nyo ba na binawasan ang mga security ni Vice President Inday? Hindi ba't grabe ang pagre-report tungkol doon? Hindi ba tinanggal nga sa kanya ang mga taga-Davao? Kung kaya't hindi siya tumanggap ng additional, malaki ang binawas sa kanyang enturahe. At kapag nagta-travel siya, konti lang ang dala niya. Sasabihin ng maraming bodyguard, marami po ang nag-volunteer para sa kanyang security locally in the places that she visits. Yung mga sinasabi nilang hawit, lahat po yan or marami po dyan ay on a voluntary basis. Sila po ay tumutulong. So kahit sabihin pa ninyo, yung mga hawi lang naman ang nagpadami dyan, lahat yan ay volunteers and they wanted to be with the Vice President. Sabi ni Reggie, dalawa lang yung dala na bodyguard. Correct. At hindi po hired yung mga local. In fact, they're there to volunteer their help for the Vice President. Now, hindi ko alam kung mayroon very specific na mga hinahire ng officials from other places kasi there are some protocols. Halimbawa, in certain countries, kapag may foreign dignitary at mataas ang posisyon, yung bansa ay magpo-provide. Pero hindi po sila nagpo-provide ng marami. Significant enough para mayroon silang kasama doon sa lugar. So, ang tingin ko, bahagi lang yan ng comms, yung pag-release ng ganyang reels. Nang sa gayon, magmumukhang si VP Inday ay trying hard kumuha ng crowd. Hindi po kailangan ni VP kumuha ng crowd. Kusa yung mga tao na lumalapit sa kanya. Kusa ang mga taong pumupunta kung nasaan siya at kusa silang nagbibigay ng kanilang suporta. Yan, sabi ni Lulet, sa Melbourne, dalawa lang ang detailed niya, the rest are volunteers. Correct. Yan nga po, ang patakaran na po ever since. So, nakikita natin that at wala pong ginagastos na public money for all of her trips, for her foreign trips. Hindi totoo yan, mga ginagawa. Yung kumbaga, may pagkamalisyoso yung pagsasabi na security niya, yung reason kung bakit dumami. Bakit? Libo ba yun? Daan ba ang dami ng mga security niya? Parang hindi naman yata. Di ba? Hi kay Raimundo Polancos. Ang ginagawa natin sa kasalukuyan ay pino-point out natin yung mga ganitong klaseng comms operations. Yung pinapalabas. Marami tayong naririnig, di ba? Nirereklamo ng ilang mga ahensya ng gobyerno ang proliferation of fake news at parating nakaturo sa Duterte camp. Pati mga Duterte supporters sinasabi ay false, farms, or managed misinformation. Kaloka. Bakit naman nila sisiraan ang mga supporters ni VP Inday? Siyempre, this is an attempt to go after her for 2028. Hindi po sila nawawala doon sa focus na yon. Parating ang lumalabas pagka si VP Inday o supporters niya, fake news. Pero pag galing sa gobyerno o supporters ng gobyerno ay wala man lang, di man lang napagsasabihan. Hindi lang yon.
nakakalimutan nila yung common sense na bistadong-bistado, nag-hire ng troll farm, ayon sa report, nag-hire ng troll farm para batikusin ang ating Vice Presidente. Sabi ni Malik, makikita mo talaga na ang lakas ni VP sa mga tao kahit saan siya pumunta. Correct. Yan, sabi ni Miss Kai, pinapaalala niya. Di ba nga, kinompromise pa yung security niya ni na BBM? Sabi ni Libra, although nakakainis yung mga mutes, nakakatawa na lang dahil nagmistulang echo chamber ng mga kontra Duterte na sadyang piniling maging bulag at bingi. Posible or pinili na lang na tumanggap. Magandang gabi po sa lahat ng nandito ngayon. Para dun sa mga naka-miss, nagawa na po namin ng paraan at mayroon na po tayong live sa Luminous by Trixie Cruz Angeles and Amid Paglinawan. So, yan po ang aming Facebook page. Huwag na. Sabi ni Arch Boggs, hindi kaya wala na sa ICC si Tatay Diggs, lahat ng visitations canceled at bawal na, wala na rin dadalawin doon, baka nandun po si VP kasama ni Tatay Diggs sa host country. Pwede ba wag po kayong magkakalat ng peke na balita, kahit yung mga ganyan, kasi pinapasama nyo yung loob, baka you're giving false hope to people. Wala pong ganun. Andyan sa ICC si PRD until the ICC says otherwise. So yung mga pagkakalat ng mga ganyang balita, ay baka magamit laban sa kanya. So please, wag po tayong even if it does sound hopeful and heartening, wag po tayong magsasabi ng ganyan dahil baka may mga maniwala. Wag po tayong magbibigay ng false hope sa ating mga kababayan. Not only is it unfair, it might backfire on him. Wag po tayong maging dahilan. Sabi ni Archbox, wala po kasi sa vocabulary ni BBM yung word na volunteer, kaya parang sila pa yung nagtataka at nag-accuse na naghahakot si VP. Sus, mayroon pang ang ginamit na term ang inquirer, parang multo daw. Ano ba yan? Even OVP employees daw said they were unaware of Duterte's whereabouts at the time. Journalist spokesman at OVP spokesperson Castelo for misstating that the Vice President's presence in the office was sometimes virtual, sometimes ghost. Mali nga naman kung sinabi talaga yon, pero tingnan po natin muna. Hi kay Kevin. Sabi ni Alan, kanina habang pinuputol ko yung puno ng papaya namin, gamit ang itak, ini-imagine ko. Hindi ko nababanggitin ng mga pangalan, baka mapahamak tayong lahat. Sabi ni Patatotini, si VP Sara lang yata ang matibay na flood control project kahit matatag sa gitna ng bumabahang batikos sa kanya. I agree. Sabi ni Stupid Love, may receipt daw si VP sa konti November tapos na-receive yung budget is December. Di daw ma-explain. Excuse me? Sino may sabing hindi yan ma-explain? Hindi niya ina-explain dahil paulit-ulit na niyang sinabi yan. Tinanong yan sa kanila. In fact, tinanong yan sa isang opisyales ng OVP at kinonfirm yan ng COA. Alam niyo kung bakit? Kasi pwede kang mag-advance, babayaran o tatanggapin yung serbisyo, magbibigay ka ng resibo that you accepted that receipt or you accepted those goods, kung goods man yan. Pero yung bayad ay later kapag na-release ang gobyerno. 4 na beses po. 4 na beses, generally nagre-release ng budget ang treasury to the agencies. So, anong ibig sabihin nun? May times talagang mauubusan ng pera yung ahensya. Kung kayo po ay matagal nang nasa gobyerno, alam nyo na hindi yan argumento against the Vice President. Ang nag-isip niyan ay taga-pribadong sektor na hindi nag-research because that is allowed. Pwede mong gastusin, in fact, basta for that fiscal year, tapos babayaran mo kapag ni-release yung pera that is allocated for that purpose. So, kaya nga sinasabi nila, bakit 11 days? Because nagastos over a period of, let's say, 6 months during the duration of the project, tapos nung ni-release ang pera, binayaran ng buo. So that is not an argument. Ginagamit lang ng mga taong galit kay VP, yung mga kalaban ni VP, yung ganyang argumento, kasi on the off chance na yung mga taong hindi nagre-research o hindi nakakaintindi na hindi parating kaliwaan sa gobyerno. And as a matter of fact, most transactions ay hindi kaliwaan dahil kini-clear din yan ng finance officer within the agency. So, uulitin ko, hindi lahat ng transaction sa gobyerno ay kaliwaan. Sabi ni Patatotini, hindi nila alam ang ibig sabihin ng accrued expenses, gastusin na ginawa pero binayaran sa huli. Yun po ang ibig sabihin nun. So,
pag may nakaharap kayo na nagtotroll ng ganon o sinasabi 11 days lang ginastos ang ganito kalaking pondo, excuse me, sa gobyerno nga kaya yan isang araw lang o isang oras lang. Andyan na, bayad. Mayroong kaliwaan. So mas mabilis pag kaliwaan. Di ba? You're welcome. Sabi ni Bing, at dapat naka-align sa COA. Correct. Sabi ni Eric, kahit sa private po naman, di naman kaliwaan, nauuna talaga delivery ng product or services bago ang bayad. Halimbawa, doon sa sa mga yung mga delivery apps. Minsan, di ba naka-hold yung bayad mo. Lalo-lalo na kunwari, naka-Shopee Pay ka. Naka-hold yun. Pag sinertify mo na, natanggap mo na, saka lang nila i-release ang pera. Sabi ni Haya, bakit po ba kay VP lang ang hinahabol nila? Gusto nila ng accountability, simulan natin sa confi funds ng presidente. Grabe po ang mga trolls. I agree. Kaya bantayan din po natin yung mga bumabati ko sa vice-presidente at kung ano yung sinasabi nila. Kasi kaya naman natin sagutin yung mga yan. Nang sa gayon, makakatulong tayo kay VP, hindi siya madidistract. At yung tuloy-tuloy lang ang pag-deliver niya ng mga serbisyo. Sabi ni Baka Munti, di ba yung flood control project, 1 billion a day? Totoo, tama ka dyan. Hi kay Agaton, magandang gabi. Salamat sa padala nyo. Sabi ni No Name, sure win na si VP sa 2028. Huwag tayong makakampante, tuloy-tuloy po yung kanilang paninira. Hindi ko sinabing wala, bihira. Bakit po ba kay VP lang? Di matanggap ng mga pulahan at dilawan na maraming supporter si VP Sara. Malisog TV set. Panay hanap nila kay VP, kahit naman out of the country, nagpa-function na ang VP at di nagpapabaya sa mga tungkulin. Ang dami ang admin, kahit nakikita, ginagawa ng gobyerno, nakaw dito, nakaw din sa kaban. Yun na nga, ang tingin ko, gusto nilang palabasin na walang ginagawa si VP kung hindi mag-travel ng mag-travel. Ang difference is, magaling ang liderato. Magaling ang leadership ni VP Inday. Kahit wala siya, nagtatrabaho, tama kayo, nagtatrabaho yung kanyang mga tao. Yan ang tunay na leader. Kasi kahit wala yung leader, dahil marami ring gawain yan, tuloy-tuloy ang serbisyo. Tuloy-tuloy at hindi po napapatid ang kanyang mga proyekto. So, maliban lang pag inaaway na naman siya. Abs? Sir, come on. Mamaya pa ang kids mo. Mag-hi kami yun. Dumaan na si Sir, kaya lang hindi pa nakapag-hi. Stop it. Sabi ni Renz, I salute VP Sara. Kaya hey, stupid love. Sabihin mo, hindi niya na-explain. Ulit-ulit nga yung nag-i-explain. So yung tao na nagsabi noon, hindi ma-explain, nagsinungaling yun sa iyo. Sinasabi nila, hindi daw ma-explain ni VP. In-explain niya ang linaw ng explanation. At normal yan sa gobyerno. Sabi ni Ms. Awi, hanap kay VP, ito nga si BBM, magpakita man o hindi, walang silbi ang opisina, hindi ramdam. Sabi ni Kupalogs, yung presidente nga, pag umalis ng bansa, pinapaubaya sa pinsan. Grabe. Sabi ni Ma'am Marlene, naloko na, mukhang yung Logan ang ipipilit nilang gawing ombudsman. Imagine, 7 years siyang nasa pwesto, lusaw din ang kaso o ikakaso sa mga kawatan sa admin na ito. Ay, huwag kakalimutan. Kaya din natin yung mga strategiya na ginamit nila. Matuto din tayo. Gumamit din ng impeachment. Ano nangyari dati dun sa isang ombudsman na hindi bagay, kumbaga, sa administrasyong Duterte? Bago siya ma-impeach o nag-umpisa yung impeachment proceedings, ay nag-resign siya. Sabi ni JRB, ang nakakatawa, yung ibang spokesperson ang topic si BPISD. Totoo. Ay kay Chester, sabi niya, inggit na inggit ang kampo ni B dahil hindi nila makuha ang pagmamahal ng taong bayan. Mga Duterte, mahal na mahal ng mga Pilipino. Mahal na mahal namin si BP dahil totoong para siya sa bayan. Mantakin ninyo, 3 taon na walang humpay na paninira, ano lang ang naani nila? Sila yung umani ng batikos. Hindi lang yun. Hindi na rin naniniwala ang mga tao dito sa mga kadramahan nila na parang kunwari meron silang ginagawa, proyekto man o trabaho. Walang naniniwala.
Parang sobra-sobra na yung trust, hindi na trust issues ito. Talagang out and out na, excuse me, ganun na lang. Hindi ko masasabi kung maganda o tunay ang intensyon ni Pangulo at ng kanyang mga gabinete, pero ito lang masasabi ko, walang naniniwala o kukunti na lang ang naniniwala na tunay na serbisyo pa ang hangad nila. Sabi ni Elenita, pag may tool na hinahanap si VP, lagi kong sagot. Kahit wala si VP, tuloy ang serbisyo ng OVP. Di katulad ng amo nila present nga, kamot ulo parati. Yan, ganda. Thank you kay Nadja. Kay Jake. Ay, salamat kay Jake ha. At kay Lexcam, kay EEM, salamat. Sabi ni Patato Tini, some congressmen plan to investigate VP Sara's frequent overseas travels. They've forgotten that these travels have the OP's approval. They should investigate the OP instead. Sabi ni Ian, I like you, attorney, kasi di ka nagpapadistract sa kung ano ang dapat gawin kaysa puro away-away. Oh, you're welcome. Sabi ni Tikyo, noong una, attorney, I myself was stunned by that 11-day spending spree, as they called it. But when the matter was explained and there was an end-of-the-year deadline, I understood right away the situation and that these detractors are driving the matter to be controversial, banking heavily on the court of public opinion to judge the VP. Ganda po ng pagkasabi ninyo. At salamat din po, pinaalala ninyo. Tama po siya. Tama po si Sir Tikyo kasi may 11 days lang allowed si VP naggastusin yung pera na ni-release so late in the year, Disyembre na. Kapag hindi ginastos ni VP within that 11-day period, before the year end, before the close of the fiscal year, magre-revert at masasayang yung pera. Bakit masasayang? Because that money was already allocated. Kung hindi gagamitin, it would be a waste kasi revert to treasury. Pondo ng bayan hindi nagamit sa tamang paraan. In fact, hindi nagamit at all. Pero so she was compelled to use it for the intended purpose. Pero dahil hindi naman siya natutulong, naayos na po yan. Nung dumating ang pera, all she had to do was allow the spending because the services or the goods had already been delivered or had already been ready. Ang tawag dyan, handa. So salamat sir, pinaalala nyo. Sabi ni Chester, di po ba dati may launch ang DTI na serbisyong higit pa sa inaasahan? Grabe no, it really just underscored na wala na talaga tayong inaasahan sa DTI. Sabi ni Bing, bot-bot na ilang serbisyo. Kung totoo yan, sila inayos na nila unang-una ang budget. Ay. Sabi ni Awi, yung presidente nga, nang hingi ng billion per travel expenses, di man lang kinustyon ng Dilawan, pinks at loyalists. Totoo. Kasi alam natin na traditionally, binibigay naman ng Kongreso yung required travel budget ng Pangulo. Gayon pa man, nasan yung mga supposedly anti-Marcos dyan? Yung mga galit na galit kay BBM nung tumatakbo siya. Ngayon na may possibility na umupo si Vice President, kung matanggal si Presidente BBM, suddenly maka-BBM na sila. Gumawa sila ng mas malaking kinatatakutan, ano? Sabi ni Pobreng Pinoy, I like it when they ask sa trabaho ng VP. I always tell them, if you really want the VP to work, remove the President. Good point. Thank you kay Lexcam. Wow. Oh, wow. Thank you very much. Wow. Okay, thank you kay EEM. Thank you kay Jake. Magandang gabi. Kamusta naman? Hi, Miss Dayan. Maayong gabi, Dailu. So, pwede naman natin, kung may makikita kayo na, na batikos, hi kay Gallows God, kung may nakikita kayong batikos, maaari naman natin discussin dito. Para lang mayroon tayong pagkakataon na i-explain yan at mayroon din po kayong pagkakataon later on pag nakita ninyo yung batikos, may explain nyo din. Hindi ko gusto kasi yung palaaway tayo na Minsan, of course, nagkakamali din ako. Minsan pag mainit ang ulo, di ba, sasabihin ko na lang, matuto ka muna mag-spell or something like that. Pero it is better na kapag may batikos, ini-explain natin ang ini-explain. At dahil sinusuportahan natin si VP Inday, hindi ba parang nag-multiply yung dami ng mga taong maaaring lumaban o makapag-explain para kay OVP? Sabi ni Tatay, I really pray that the power of the purse be limited to a yes or no, agree or disagree to the proposed expense budget. HOR should not be allowed to decide unless the item is unlawful. Pwede.
Nag-ano sila, namumulitika sila eh. Minsan they want to look like, ay, kunwari, I care. Diba? Bantayan ko yung budget. Kunwari na lang, na binabantayan ko yung budget para sa taong bayan. O kaya, kasi gusto ko ng additional na serbisyo, kaya gusto ko dagdagan yung budget dito. Ano yung 1 billion per day na flood control? Base dun sa computation, nung 2024, yung allocated budget for flood control comes to about 1 billion per day. Sa dami, di ba 5,500 nga ang flood control projects di umano na according to President Marcos ay na-complete. Tapos na-fact check siya ng panahon. So nung kinumpute yung mga tao, it comes to about 1 billion per day. So ano-ano ang mga flood control projects? Diyan talaga nagkakaroon ng dayaan. Saan daw yung flood control projects? Paano nagkakaroon ng ganon? Well, ina-allocate yan at minsan dahil DPWH projects yan dati, di ba, pwedeng i-identify ng congressman. Pero ngayon hindi na po daw allowed yon yung identification ng projects. Gayon pa man, doon sa sa distrito ng congressman yan at well, it really depends kung sino yung mag-execute nung proyekto. So, yung ibang mga proyekto na tinatawag nilang flood control ay dredging. Kahit million-million yan, dredging yan, para meron yan taon-taon. Shoring, yung pag-aayos ng mga ng mga dikes and so on. Ayan, ganyan. So, a lot of these flood control projects are not permanent. They are maintenance work na ginagawa taon-taon. Ang iba pang tinatawag namin mga black hole sa budget ay yung sa computer services and so on. Black hole yan. Upgrading ng IT equipment and services. So, black hole din yan. Kasi either wala talagang pumapasok na bagong equipment or taon-taon nilang binabago or taon-taon nilang ina-upgrade, kunwari, pero ghost yung proyekto. So, may mga ganyan na projects na pinagkakakitaan ng mga opisyales. Sabi ni Simone, hinahanap nila si VP para mawala ang focus ng balita sa corruption and flood control projects. Yan yung sa House. Oo. Pero, sino ba ang pasimuno ng investigasyon dito sa flood control? Hindi ba si Pangulo? Bakit siya yung nagpapasimuno nito? Ang tawag natin dyan, AIDS. As if doing something. So, bakit investigasyon? Kasi wala kami lalabas masyado na pera for investigation. Ang gagamitin mo, mga ahensya, na trabaho naman nila mag-imbestiga. O, di ba? Konting money out lang, pero grabe sa publicity. Tapos, konting hirap lang on the part of the president. Mag-uutos lang siya, imbestigahan yan. Tapos, siya pang magkikwento, na-discover namin ganito. O di more TV time for him, more babad sa media. Yan ang mga pagka-investigasyon, yan yung mga low investment, high returns na communications projects. Investigation. Yan. Tulad ng mga ginagawa ng Kongreso, inquiries in aid of legislation. Magpapatawag lang sila ng mga tao pero ang dami-daming nire-report. Bakit? Importante na may storya ang mga reporters. Di sila mababayaran kung walang storya. So kailangan meron silang maisulat at napoprovide naman basta may investigasyon. May findings ngayong araw na ito. O ayan na naman, may storya ang media. Happy na naman lahat. Was it traumatic by your experience working under BBM admin during the transition period from working president to no-sense president? Actually, he was... Hindi ko alam kung pwede ko nang sabihin ito eh. Pero dun sa mga instances where I had more control over the communications and all that, walang problema. Kasi sa totoo lang, normally, a press secretary or a spokesperson must be constantly in touch with the principal para alam niya. Tapos magbe-briefing yan every day. Ito yung mga emerging issues, sir, anong sasagutin natin dyan. So yung mga ganon, usually sinasubmit ko lang, tapos yung general answers lang makukuha. The rest, pupunuin ko na. Now, for those questions na hindi ko siya ma-anticipate, I would anticipate. Halimbawa, kung may speeches si Presidente the day before, ang requirement ko sa staff ko is that the same will be transcribed immediately after he is done, including yung mga adlib niya, tapos ready na yan for me, basahin ko the day before the press briefing. So, ang gising ko sa umaga, 2:00. I'd sleep early, I would wake up at 2 a.m. to check kung ano yung headlines for the next day, at saka kung ano yung mga binabalita at yung mga emerging issues. Tapos binabasa ko yung mga speeches ni Presidente. That way, hindi ako nagugulat. Hindi ako tinatanong kasi natatawa ako sa mga tanong, what does the President feel? Walang ganun. Yung sabi ko, feelings talaga, can we deal with facts? Kaya hindi pwede yung mga, yung mga speculations, ganyan. Kung anong sinabi ng Presidente, doon tayo.
So for me, it was easy kasi dahil presidente siya, parating nare-record yung mga ginagawa niya. Tsaka yung sinasabi niya, hindi ko siya kailangan i-meeting araw-araw. Hindi ko kailangan i-face-to-face briefing. Hindi kasi ganun kadali eh. Pupunta ako sa Malacanang. Ang office ko kasi was in Manila, doon sa kanto ng UN at saka Taft Avenue. Pero yung ibang pinupuntahan ko, printing office, Quezon City yan. Minsan yung dun sa nung nagta-transition from HQ, meron pa akong daan sa HQ until di na nga completely na transition na. So, hindi masyado kasi I wasn't required to be with the president every day. Kaya ko, basta nakuha ko lahat ng ginawa at sinabi niya the day before. Sabi ni Ms. Cathy, wala naman nagbago sa Pinas, kain, busog na sila sa gobyerno, kawawa ang taong bayan. Sabi ni Alan, nung kasagsagan ng bagyo at baha, hindi hinanap ng mga pink at dilaw ang Pangulo. Kahit naman kasi mahanap, anong gagawin niya. Pinaka na-turn off, nalungkot ako na yung presidente pumupunta, nag-i-inspect ng disaster sites, pero wala siyang dala. Feeling ko, baka wala talaga ng pondo sa DSWD. So hinahayaan, yan yung problema, yung mga tao ng presidente. Okay lang sa kanila, mukhang ganyan yung presidente. Iikot, nakasakay pa minsan sa truck, tapos pupunta sa flooded areas. Nagtitinginan sila, yung mga biktima andun siya, tinitignan lang niya, wala man lang siyang hatid na kahit ano. Si Vice Presidente parati araw-araw, naku, kawawa ang staff. Halos 24/7 naglalagay sa kahon ng mga relief goods and all that. Ay nako, nakakabagabag, kumbaga. UN and Taft, NBI main yun ha. Hindi sa kanto ang NBI main noon. In fact, wala na nga doon ang NBI main. Ang nasa kanto, WHO. Nasa tapat kami ng WHO. It's commercial building. May mall doon sa baba. Duda ka pa sa sarili kong opisina. Tingin mo magkakamali ako ng address? Sabi ni TJ, sa Kuwait, pili lang nabigyan ng ticket dahil bawal sa Kuwait yung politika. I understand. Sabi ni Mayor, si VP po ba tatakbo ng presidente sa 2028? Hindi pa tayo sigurado sa ngayon. Siyempre, hindi pa yan nagde-decide. Depende din yan sa maraming factors. Paano kung hindi siya tigilan? Paano kung walang humpay pa rin yung pagbabakbak sa kanya? It will really depend kung how it turns out, kung anong sitwasyon by 2027. Ang ginagawa natin dito is we're keeping her safe until such a time and then she will decide. Gusto natin, siyempre. Pero in the end, siya magde-decide nun. Sabi ni Ola, was there a time when you were still press secretary that you had a hard time to answer, you had to make up something kasi walang alam si Million? And meron ba siyang sinabing na action mo talaga was what? Hindi. Ganito yon. If the president makes a mistake, hindi ako magre-react. Minsan, merong video na nakaganon ako kasi maingay yung staff at yung ibang media na nasa likod ko. So, sinusutsutan ko, ang ingay nyo. Ginaganon ko sila. But I would never react if the president made a mistake. I-explain ko na lang at the next press briefing. So hindi, prepared tayo sa mga ganyan. Probably inwardly, meron ako mga, mga ganun na moments. Pero noon, hindi. Kasi meron ding briefer sheet na pinahanda kami for the president. Unless meron talagang biglang tanong, and there have been instances na yung mga tanong, or the president will say, I want to address the media myself today. Okay, sir. So, ang ginagawa ko, pagtingin ko, he's really not prepared and that happened siguro once lang. Nililimit ko yung number of questions. Or hindi siya prepared, pero wala pa yung data. So, kunwari, disaster, hindi pa namin alam ilan yung mga nasalanta, ano yung mga regions, ano yung mga ganyan. So, ang sinasabi ko lang, the president will answer based on what data is available. Pag hindi talaga alam ni presidente, sige, we'll get back to you. Ganun yung sagot. Ganun naman yung standard na sagot. So, ang ginagawa namin is, sige, as soon as the data is in, we'll release a statement or mag-briefing kami every so many hours until matapos yung emergency. Sabi ni Julian's World, pupunta si BBM sa flooded areas na napaka-isputing ang suot, maghahatid ng ilang pirasong plywood at nails para makabuo ng doghouse. Oh yes, I remember that. Sabi ni Ma'am Marlene, I hope magtagumpay yung gagawing pagkakaisa ng mga good governance mayors para mapanagot ang mga corrupt officials. Ano ganun na lang ba yun? Milyon ninakaw tapos di man lang makasuhan o ibalik man lang ang pera?
But just because hindi pa nagpa-file ng kaso yung iba doesn't mean that nobody is going to file. Gusto ko nga rin magtagumpay yung mga good governance mayors. But that doesn't mean that ang tingin ko sila lang ang aanda. Remember what I said? Depende yan kung ano yung prescriptive period. So maaari naman na habulin kapag sa tingin natin mas may pagkakataon na makakuha ng hustisya, may timing din ang lahat. That is the reality. Lalong-lalo na kung kulang pa o wala tayong access dun sa ebidensya. So para sa akin, hindi nakukuha sa pagmamadali yung tagumpay. Ang nakukuha yan sa paghahanda. So hopefully, yung mga good governance mayors, at nagtitiwala naman ako sa kanila, lalo na kay Mayor Benji Magalong, from the start, tumatakbo pa lang siya. Kinampanya namin siya sa Karambola pa lang, kinampanya talaga namin ng bonggang-bongga yan sa lahat ng pagtatakbo niya. So we are confident in Mayor Benji. But ayoko lang isipin ng ninyo na just because merong iba na they want to file, hindi pa na-file, it's because the availability of the evidence might not yet be complete. Kumbaga, hindi pa kumpleto yung ebidensya. Depende yan, hindi tayo nagpapabaya. Hindi kumot hindi pa nagfa-file, hindi magfa-file. Hindi natin sinasabi na ganun na lang yun. Kasi minsan, wala pa tayong access sa ebidensya. So, if sinasabi niyo yan para pataasin yung impression dito sa mga good governance mayors, ma'am, hindi kailangan. Huwag natin pangunahan yung mga tao who are also interested in filing good governance cases, yung mga public interest cases. Sometimes it really just takes time. Sabi ni Ms. Ola, thank you for answering. Sana meron na nakikinig at nag-take ng notes kung paano sumagot ng maayos sa president. Uy, grabe kayo. Hindi lahat speculation at ito-connect sa mga Duterte, nakakaumay na. Well, I think na yan naman kasi either utos yan or happy yung kanyang mga boss sa ginagawa niya. Hindi naman yan makakapagtuloy-tuloy kung hindi yan ang gusto ng mga boss niya. Kung ayaw ng mga boss, matagal na siyang nagbago. Sabi ni Eric, kung sino mag-investigate sa flood control, katropa din nila sila. Kahit sino dito sa Pinas, dalhin na natin sa ICC dito Pinas. Okay ba yan? Hindi naman po kasi talaga pang ICC yan eh. Pag flood control, crimes against humanity ba yan? Conflict ba yan? Tungkol sa conflict ba yan? Ito po ba ay genocide? Hindi po. So, hindi po talaga pang ICC yan. Wag tayong mag-isip kasi ibig sabihin ng sinabi mo, bumenta yung sinasabi ng administrasyon na dinadala nila doon sa ICC kasi hindi nila kaya dito i-address yung issue ng ng crimes against humanity daw doon sa war on drugs. The ICC is not an appeals court. Hindi tayo tumatakbo doon dahil may soberanya dito at mayroon tayong judicial system. Mayroon tayong batas para dyan. Ang ibig sabihin ng hindi capable na i-address yung issue na yon o mailitis yung mga issue na dinadala sa ICC ay number 1, walang batas. Okay? Or number 2, may batas pero may clear unwillingness to do it. So paano natin makikita yung unwillingness na yan? Kapag hindi umaandar yung law enforcement, kapag hindi iniuutos ng liderato, wala man lang investigasyon, pero yung Kian case was proof na ina-address yung issue ng war on drugs. Bukod pa doon, yung mga tinanggal sa pwesto ng mga pulis, sila po ay ebidensya yan na kaya natin ilitis at in-address natin ang issue dito sa Pilipinas. So, binibring up lang po ang ICC in crimes na nasa level ng crimes against humanity. It is not an appeals court. It is not a court of last resort para doon sa mga crimes that we have jurisdiction and the capability to address. May casino din po doon. Saan po ang casino na tinatanong ninyo? Hindi ko alam. Saan po yung sinasabi ninyo? Sino bet niya to be OMB and why? Unang-una, wag yung dalawa. Wag yung
may obvious links to this administration na might possibly color their decisions. Wala eh. Meron ako, tapos merong iba doon na from previous administration pa na hindi naman tayo impressed dun sa servisyo noon. And as a matter of fact, may mga discussions noon sa IDP about things like that. Sabi ni Concordia, have a blessed Uy, nasa Montreal siya. Hi, ma'am. I hope the weather is fine there. Ganda-ganda ng Canada. Sabi ni Erich, sabi kasi ni Attorney Claire na walang makuha na justice ang issues. Anyway, it was only a joke. Frustrated na kasi ako sa mga issues. Oh, I'm sorry, I didn't know. Pasensya na po. Frustrated na kasi ako sa mga issues na wala pa rin solusyon. Ganito po yan, di ba? Well, first things first. Mafu-frustrate tayo kasi many people feel now nothing is working. But that's deliberate. Yan po talaga ang gustong maramdaman natin. Pinipilit tayong maramdaman yan ng administrasyon na ito. If we feel that all is hopeless, na wala tayong magagawa, panalo sila. Kasi titigil tayo. Sasabihin natin, I'm just going to do something else, di ko na to kaya. Ay, alis na lang ako ng bayan kasi I don't want to deal with this anymore. Walang mangyayari, walang solusyon, walang ganito. Parati na lang ganito. Yung mga ganyan, those are expressions of frustration and helplessness at the same time. Pero ako, ang feeling ko is that let's not give up on our country. Of course, it's not going to happen as quickly as we want it. How often does a Rodrigo Duterte come along? Ganong kadalas tayo nakakakita ng ganyan? Diba nakailang presidente tayo, walang ganyan. Tapos ito, nag-backslide pa tayo, meron nabudol tayo ng 2022. But it only means that we have to keep trying. Kung hindi pa natin nakukuha yung gusto natin, it means we have to keep trying. Hindi naman kasi lahat ng gusto natin, makukuha natin just like that. Meron. Yung advances in healthcare and free tertiary education na ngayon ay kunwari ina-address ng administrasyon. Nangyari yan panahon ni Duterte and because we saw na pwede pala yung ganyan, now hinahanap natin. And future administrations will have to live up to that. Yung claims. Nakita natin, pwede palang ayusin yung PNR, pwede palang magamit, pwede palang ma-extend, pwede palang madagdagan. Di ba? Nangyayari, nananalo din tayo. Pero pag pinakalat natin yung feelings of frustration, you're playing their game. Sasabihin nila, ayan, since they feel hopeless and helpless na, either magkaka-diaspora, mag-aalisan sa bansa, either could riddance. Marami pa naman dito. Okay, tapos yung mga dahil frustrated, wala naman nagbabago, hindi na sila lalaban. And we can keep them poor and ignorant. Babalik natin yung masamang quality ng edukasyon, mga minimum lang talaga yung babayad natin sa labor natin. Nang sa gayon, hindi sila mag-iisip na magrebelde o mag-question. Dahil they will stay ignorant and poor and constantly struggling. So huwag tayong give up because that's exactly what they want. Pahinga lang muna.